Galit na galit ako at gusto ko silang patayin. At ang sabi ng asawa ko na dala lang daw siya at hindi daw niya talaga mahal. Bala ko nang tumulon sa 5th floor ng hotel. Umiiyak ako habang niyayakap ko yung tiyan ko. At doon ako naliwanagan na kailangan kong maging malakas at lumaban para sa baby ko. Masakit lang to sa ngayon pero lilipas din to. May 2022 ay kinasal kami ng asawa kong foreigner. Ramdam ko na mahal niya ako at ganun din ako sa kanya. December 19, 2022 ay nalaman kong buntis ako. Sobrang saya namin at napakalambing at masikaso siya sa akin. Kaya't never kong naisip na maloloko niya ako. March 2023 umuwi kami ng Pilipinas. Bago pa man yun ay minapansin na ako sa kanya kasi nagsisecure na siya ng cellphone. At minsan pa nga may nakita akong buhok ng babae sa damit niya. Pero hindi ko yun pinansin. Nagstay kami sa hotel bago pa man kami umuwi ng bahay sa Pinas. Nagpaalam siya sa akin ng gabing yun at magkakasino raw siya. Hanggang sa naalala ko na delikado kasi mag-isa lang siya at ibang lahi pa. Kaya't ang sabi ko sasama ako pero ang sabi niya sa akin ay wag na't buntis kasi ako. 4 months na rin kasi yung tiyan ko nun kaya't pumayag na lang din ako. Pero palagi ako nag-chat sa kanya kung okay lang ba siya or nalilibang ba siya or nag-e-enjoy ba siya. Sumasagot naman siya sa chat ko kaya napalagay yung loob ko. Then after nun ay natulog na ako at nagising na ako ng 8 AM ay wala pa rin siya. Chinat ko siya at ang sabi ko nagkakasino ka pa rin. So bumaba na ako at gutom na rin kasi ako at dun ko nakita na pawis siya. Habang tinititigan ko siya naawa ko kasi akala ko napuyat siya kakakasino nang walang panalo. Pero nang tinanong ko siya ang sabi niya sa akin ay bawi lang daw. So dahil malaki yung tiwala ko sa kanya ay naniwala ako. Hanggang sa nakauwi na ako dito sa bahay namin ay napansin ko na palagi pa rin siyang nagsiselfone at humihinto siya sa tuwing lalapit ako. Pero hindi pa rin ako nang nagduda. Then after ilang days sa bahay ay nag-hotel ulit kami at yung time na yun nakasama ko yung kaibigan ko at nagkita-kita kami. At dun ngayon napansin ng kaibigan ko na ngumingiti daw yung asawa ko kapag may kachat. Kaya ang sabi ko na ang kachat ng asawa ko ay kaibigan niya kaya siya nakangiti. At nagpaalam ulit yung asawa ko na magkakasino raw siya at pinipigilan ko siya kasi gusto kong makabanding niya yung friends ko. So dahil hindi siya nagpapigil, pinayagan ko na. At dahil sa sulsul ng kaibigan ko, sinundan namin siya sa kasino. Hinalughog namin yung buong kasino sa baba ng hotel namin at doon ay wala ang asawa ko. Tinawagan ko siya at galit na galit ako at sumagot lang siya ng tawag nung nakabalik na siya sa room namin. Hindi ko alam pero nung nag-explain siya sa akin, inuwawala na naman yung pagdududa ko. Nagkaayos kami ng gabing yun pero iniwan niya ulit ako sa hotel at maglalakad-lakad lang daw siya. Pumayag naman ako na 4 AM siya umalis at nagbalik siya ng 7 AM. At pagbalik niya, sorry siya ng sorry sa akin at sinabihan niya ako na titigilan na daw niya yung pagbababad niya ng cellphone para daw mawala na yung hinala ko kasi hindi naman daw yun totoo. Pag-uwi namin ng bahay ay masaya kami kasi nasa akin na ulit lahat ng attention niya. Hindi na siya nagsi-cellphone na bilang patunay talaga iniiwanan niya yun palagi. At lumalabas lang kami para kumain. Hindi matahimik yung hinala ko kaya pinacheck ko sa kapatid ko yung cellphone na ginagamit niya. At gumuho yung mundo ko sa nalaman ko. Yung mga paalam niya na magkakasino hindi totoo. Na nasa hotel din siya at kasama yung kabit niya na kaibigan at kakilala ko pa. Nanginginig yung buong katawan ko na parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Sabay ng pagkawasak ng puso ko na hindi ako makapaniwala. Nandun lahat yung picture nila na magkasama sa hotel, magkakiss at magkayakap pa, na sweet pa sa messages. Nahabang ako ng mga oras na yun ay hindi makatulog sa pag-alala kung okay lang ba siya. Sobrang sakit. At simula pala ng January 2023 ay dun sila nagsimulang mag-usap. At 3 months na nila akong niloloko. Kinumpronta ko yung babae pero ang sabi niya sa akin, ayaw daw niya ng gulot, ang asawa ko daw yung kausapin ko. Hindi daw niya alam na buntis ako at ang sabi pa sa kanya ng asawa ko ay nagkakalabuan na raw kami. Sobrang sinungaling ng babaeng yun at ng asawa ko na nagtuturoan pa sila kung sinong may mali. Galit na galit ako noon, gusto ko silang parehong patayin pero sa kalagayan ko wala akong magawa kundi ang umiyak lang. Oras-oras ako nagdudusa sa sakit at ang sabi ng asawa ko hindi niya raw mahal at nadala lang daw siya doon. Grabe yung nararamdaman ko noon, nabala ko nang tumulon sa 5th floor ng hotel na gusto ko nang matapos yung sakit. Na habang umiiyak ako, niyayakap ko yung tiyan ko at doon ako naliwanagan na kailangan kong maging malakas at kailangan kong lumaban para sa baby ko. Masakit lang to sa ngayon pero lilipas din to. Fast forward, yung mga ilang buwan lang ay umulit-ulit yung asawa ko. Nahuli ko ulit na nagpapadala ng regalo dun sa kabit pero sa kaibigan niya ipinadadaan. Tinis ko yun kasi alam ko na nabubulagan lang ang asawa ko at ayoko siyang mapunta dun sa babae na yun. Kasi kilala ko yung babae at literal na pokpok na may asawa at boyfriend pa habang nilalandi yung asawa ko. Fast forward hanggang sa tumatlo pa nga yung asawa ko at dun ay sumuko na ako. Balak niya nung umalis sa bahay kasi ganun siya sa tuwing nag-aaway kami. Na ang sabi ko na lang sa kanya, kapag lumabas ka ng bahay at kinaya ko ang buong gabi na wala ka nang babalik ang asawa at anak. At ayun nga, tatauhan siya. Simula ng mga araw na yun ay nakikita ko na nagbabago siya. Naparamdam niya sa akin ng pagmamahal na katulad ng bagong kasal pa kami. Ngayon ay 2 na yung anak namin at minsan yung napapagkwentuhan namin yung mga ginawa niya. At pinagtatawanan ko na lang siya at sinasabi ko na kung binitawan kita nan malamang lumuluha ka ngayon. Hindi naman sakit yun sa akin pero hindi pa rin nawawala yung galit at sakit na kahit na isang sapak lang sa mukha ang ganti ko doon sa mga oras at panahon na nawala sa amin ng asawa ko at anak ko na dahil malandi yung babae. Mamilan, bigyan mo sana ako ng opinion about sa naranasan ko at sana'y mapili mo yung sulat ko. Sa mga niloloko ng asawa, minsan ay worth it din ang second chance. Letter sender, Ariza ng Quezon.
Kung binitawan ka niya, lumuluha siya. Paano kung ikaw yung binitawan, di ikaw naman yung nawala? Imagine na fifth floor. Tsaka second chance ba yun? 3 beses mong nahuli eh. 1 is enough, 2 is too much, and 3rd time is already too much to tolerate. Sorry ha ang KJ ko kasi hindi ako believe. Na kasi yung willing kang i-end yung life mo para sa kanya, na to think na buntis ka, that's not love anymore. And that's already blackmail just to keep a man. And hoping he is truly sincere kasi sayang naman yung efforts mo. At hindi mo rin kailangang i-romanticize yung pain para lang masabi na worth it yung second chance. I mean another chance kasi nakatatlo nga. And if ever humirit siya ulit, mas mahalin mo yung mga anak mo, mas piliin mo sila. And for mo, syempre, yung sarili mo. Iba-iba man tayo ng way of expressing love. Pero piliin nyo pa rin yung lalaki nag-efforts, make bawe, and shows that he's truly sorry. And hoping na yan na ngayon, hindi na maulit. Kasi sobrang laki ng tiwala mo sa kanya to the point na ilang beses kang naloko. At hindi mo rin pwedeng isisi lahat yun sa babae. Oo na mali ang kumabit. But remember na it takes two to tango. Kasi dalawa yan siya.